na sa akin nakipag-isa upang pagsalusaluhan ang pagkain aking minindog at ipinagkakaloob sa bawat isa. Mga anak, sinasabi ko sa inyo, dakila, banal, at kalutuhan. Ang araw na ito na kayo ay nakikipag-isa. Bahagi ng pagkipagtipan at pagsambaliw sa Espiritu Santo at katotohanan na sa inyo'y nagwiwika. Iskopos ang pangalan. Ama sa kasmaya hanggang kawakasan. Ako ay siya. Lumakad kayo at lumapit. Matatagpuan niyo ko. Imulat niyo ang inyong mata at ako'y inyong makikita. Buksan ninyo ang inyong tainga. Ako'y inyong madirinig. Buksan ninyo ang inyong puso at ako nga'y inyong mararamdaman. Ako ang Espiritu Santo na mula sa langit, na dito sa lupa ay humiram ng tinig at katawlaman. Espiritu, walang buto, walang laman. Ang sa inyo ay nabirita. Mga anak, magsipag-upo ay lahat. Tulad ng aking manibika, ang tao na sumasamba sa Espiritu Santo at katotohanan at nananatili sa aking aral at turo na aking ipinahayag at iniwang halimbawa ng ako'y nagkatawang tao sa pangalang Jesus na inyong tinatawag at sinasampalatayanan. Sa wakas ng panahon ito, hinahanap ko ang tatawag sa akin at sasamba sa ngalan ng Espiritu Santo, Iskopos, na nagpapatawag sa isang bagong pangalang kalinis-linisan. Ama, na inyong tatawagin bagong pangalan, Iskopos, na aking inihayag. Handa ninyo, sinasabi ko sa hindi sapat nang kayo'y tumatawag lang. Hindi sapat, pangalan. Ang kailangan ko, yaong tumatawag at sumusunod. Sumusunod at nakikipagtipan, bahagi ng pagpapasako sa aking pagkadiyos. Huwag kayong matulad, mga anak, sa aking dinatnan nang ako ay dumating dito sa kalupaan. Taglay ang aking espiritu. Kita ko sinong patay na aking dinatnan. Mula sa lupang ibabaw, tinawag ko ang daigdig na ito na daigdig ng mga patay. At sa pamamagitan ng aking tinig na nangingibabaw dito sa sanglibutan, ang mga patay ay muling mabubuhay. Sino nga ba ang mabubuhay? Yaong makikinig sa tinig ng Espiritu Santo na sa inyo ay dumating at nagpapakilala
Ako ang patnubay. Ang Espiritu Santong magtutulong ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Lumapit ako sa mga saktan upang ipadamang ako'y totoo sa bawat nag-aalinlangan. Mga anak, huwag niyong hanapin ang hiwaga. Hiwagang tulad ng aking ginawa nang ako'y nagkatawang tao. Sapagkat ang nais ko sa sasambat mananampalataya sa akin ay maniwala sa pamamagitan ng aking salita. Kaya ang maniniwala sa aking binibigkas, anak, mapalad ka. Yan ang aking binibigkas. Mapalad ang naniwala nang walang nakita. Mapalad ang naniwala sa pamamagitan ng kanyang narinig na itinanim sa isip at puso. Walang paghahatol, walang paghahamak. Sinasabi ko nga sa iyo, ang humama sa anak ng tao may kapatawaran. Ngunit ang humama at lumapastangan sa aking espiritu ay walang kapatawaran, maging sa panahon ito at sa panahon darating. Tandaan niyo, mga anak, kung akong dumating, hahatol sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Pasako ang nais pasako. Manampalataya ang nais manampalataya. Hiyan at bukas ang makipot na pintuan. Pumasok na kayo, makasusumpong kayo. Kumato kayo, kaya aking pagpupuksan. Tumawag kayo ng buong puso, buong pag-iisip, nang walang pag-aalinlangan, at kay aking nilingin. Tawagin niyo ako sa aking bagong pangalan, Iskopos. Diyan ko kayo ay diringin. Mga anak ko kayong tinatawag sa huling panahon ito. Ako'y nagtatakda ng araw. Nagtatakda ng panahon sa panahong aking itinakda. Tandaan ninyo, ang panahong aking itinakda, dito ako ay sumusuok. Sa aking pagdating, sinong naging handa? Sinong buhay? Sinong patay? Sinong manipala? Tulad ng aking winiwika, hindi nyo pa binibigkas. Hindi pa sumasakit sa inyong isipan. Hindi nyo pa ginagawa. Batid ko na at akin na nadalaman. Sinong makaarok? Sinong makakakita? Ako, mga anak. Kaya sinabi ko sa inyo, huwag kayong hahatid sa inyong hapa. Nakita ay nakita. Narinig ay narinig. Tingin ang tingin.
sapagkat sa inyong mga labi bibigkas ang masasamang pananalita kung ang inyong puso't isipan ay makasanlibutan at walang pagkaunawa. Ako ang sa inyo'y dumating. Sa ngalan ng Ama, Jehovah, akin ang tinapos. Sa ngalan ng Anak, Jesus, ang daan, ang katotohanan, at ang akin ring tinapos. At ngayon, sa ngalan ng Espiritu Santo, ako'y si ako, ang sa inyo'y nagwiwika, is corpus, sa ngalan ng Espiritu Santo. Kaya't mga anak, kung kayo'y kaisa ko, susunod kayo ay sa akin. Hindi sa inyong sarili, hindi sa tao, kundi sa akin. Tinig kong inyong naririnig, damin nyo at inyong pakinggan. Sapagat ang aking salita'y buhay, ang aking salita'y lakas, nagbibigay lakas, kapangyarihan na siya kong ginamit upang ang tao'y lalamin at ang sanglibutang ito daigdig na aking nilikha sa pamamagitan ng aking salita ay mabuo. Salita ang aking kinakanta, mga anak. At sa huling panahon ito, dala ko rin ng salita, tawag na magkabilay tayo. Handa ninyo kung ang inyong puso'y masugatan sa pamamagitan ng aking salita. Malugod kayo at huwag kayong magagalit. Huwag kayong maghinampo. Huwag kayong masasaktan. Bagkus kayo'y nakaya. Sapagkat ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa pamamagitan ng aking pagtutuwid sa inyo. Paglilinis ng bawat bahagi ng inyong katawan. Mula sa inyong isip at puso at mga gawa. Kung lubusan inyong pag-aaralan at isa sa puso ang aking salita, mabubuhay kayo. At kayo'y madaramtan ng kasuotang puti, bosila, malinis at kalugutuko sa aking tanim. Naghanog kayo mga anak sa oras sa tayo na ito para sa akin. Hindi para sa tao, kundi para sa akin. Handa ninyo mga anak, huwag niyo akong pag-aalinlangan. Huwag kayong magtataka sa bawat kong winimik at binibigas. Handa ninyo, ginaganap ko sa huling panahon ito ang oras at araw ng sanglibutang ito na aking dinatnan na mga patay na aking nakikita ay unti-unti kong binubuhay sa pamamagitan ng aking salita. At pinili ko ang bayan ito na maging bayan ko. Ang bayan niya ito ang bansang Pilipinas. Ang tinatawag ko
bagong Jerusalem. Ang bagong Jerusalem. Dito ko titipunin ang mga anak na aking tatawagin. Kaya't sa inyong nakikita na aking paglilinis sa bansang ito, sa pamamagitan rin ng aking mga itinatayong tagapamahala, upang mamunot maglinis, uwalisin ang di marapat at sunugin ang mga damong nagkalat dito sa sanlibutan. Tubig, apoy, hangin at lupa, dama ng buong sanggalitaan. Yan ang aking ginaganap upang ang mundong ito'y gisingin, upang ang mundong ito mabatid ng lahat ng tao at ako'y hanapin saan ako naroon. Kaya't sinasabi ko nga sa inyo, ako ang sa inyo ay nananahan. Sa templong ito na ako'y nakikilala, natitiyak ninyo na ako ang sumasa inyo sa pamamagitan ng mga anak ng aking salita. At matitiyak kong kayo ay tunay na nakakakilala sa akin kung kayo'y sumusunod ay sa akin. Kaya't mga anak, tandaan niyo ito sa mga darating na araw. Panibago ang makikita ng inyong mata. Panibago ang madirinig ng inyong tainga. At panibago ang mararamdaman ng inyong puso. Ito ba'y inyong nababatid? Ito ba'y inyong nalalaman? Hindi, mga anak. Tulad ng aking winika, ang gaganapin ko ay winiwika ko bago pa mangyari. Kaya't ngayon nyo pa lamang ito nalalaman. Maging handa kayo. Maging handa kayo. Patuloy ko kayong susubukin. Ngunit sa pagsubok, patuloy ko kayong gagabayan at papatnubayan. Sapagkat ako ang sa inyo'y nakasubaybay. Ako ang sa inyo'y nakatingin, saan man kayo naroon. Kita ko kayo. Tandaan niyo yan, mga anak. Handa kayo. Handa kayo, mga anak. Kaya't sa mga oras at araw na ito, malugod ko kayong binabati sa bawat nakikinig. Pinagpapala ko kayo. Buhay at kalakasan. Mga anak, kung kayo'y dapitan ng karamdaman, huwag kayong matatakot. Lalo't higit kung kayo'y nagkaroon ng karamdaman sa pamamagitan ng inyong paglilingkod at walang humpay na pangalan. Kung dapit niyo yan, huwag kayong mangamba, sapagkat di ko kayo pababayaan. May itinuturo ako sa bawat isa, na kung ang dumating sa inyo inyong mapagtagumpayanan, mga anak, makakaya ninyo na ito'y lutasin
at pawiin. Bakit? Sapagkat inyong naranasan, inyo nang naramdaman at dumapit na sa inyo. Kaya kayo naman ang magtuturo. Ang karamdaman ng inyong katawang alago ay huwag niyong pangambahan. Pangamba ninyo ayaw kayo magkaroon ng karamdaman sa inyong espiritu. Sapagkat ang inyong espiritu ang magmamana ng tahanang aking inihanda. Tahanang kailan may di na mawawala. Di mabubulok ni tatanahin. Ito ang gantimbalang buhay na walang hanggan. Katawang pangalangin na di na makatitikip ng anumang uri ng kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang araw. Ang lupang nayayanig ay susubukin ng sakitan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag niyong subukin ang inyong ama. Ako ang susubo sa inyo. Tandaan niyo. Ang lupang aking niyayanig kung ako ang nagtayo. Anumang gamitin ng tao, hindi ito mapapakit. Hindi ito tutumba. Hindi ito matatalo. Alisin niyo, mga anak, ang pagmamahuli, pagmamayabang, pakikipagtalastasan sa mga salitang walang kabuluhan, sapagkat yan ay di ko nais. Ngunit, kung ang inyong pamamaraan ng pamamahayag ay para sa kapayapaan, paghahatid ng mabuting balita, pagpapaalaala ng aking aral at turo, ako ang sa inyo ay magbibigay. Sinasabi ko sa inyo, ang mangmang na aking tinawagan ay gagawin kong marunong at dakila sa sakitan. Kaya't huwag mangamba ang mangmang, sapagkat kayo gagawin kong nakahina. Ngunit ako, ang mangmang ang gagamitin ko upang hiyain ang matapatay. Tandaan niyo na, magsitayo kayo. Kung ako'y inyong naramdaman, magbayad kayo. Ang taong matigas ang puso at may pag-aalinlangan sa kanyang narinig at nadama, kailan may di niyong mauunawaan ang bawat kong ibigay. Tandaan. Kaya't maraming salamat sa bawat isa. Anak, bisan, magtataka ng langis sa noo at sa kamay. Binabasbasan ko kayo sa mga sandali. Maraming salamat at sumainyong aking pagpapay.